Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kalakbay sa pananampalataya. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pagbabahagi ng sa salita ng Diyos at sa pagpapahayag ng pananampalataya. Sa panahong ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, kung saan tayo po ay umaharap sa isang pandemya. At upang simulan po ang ating bahaginan sa gabing ito, ay inaanyayahan ko po kayo na maglaan ng sandali ng katahimikan. Damhin natin ang banal na presensya ng Diyos na laging nasa ating piling. At ilagay natin ang ating mga puso sa isang karanasan ng pakikipagtagpo sa Kanya sa pamamagitan ng online faith sharing na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang kaganapang ito na ating napakinggan mula sa Ebanghelyo ni San Juan ay ang pangyayari pagkatapos na ganapin ni Jesus ang pagpapakain sa maraming tao. Tapos dumating yung sandali na dahil sa maraming mga kamanghamanghang pagkilos ni Jesus sa buhay nila, lagi na nilang hinahanap si Jesus, lagi na nilang gustong pakinggan si Jesus, at abangan kung ano na naman ang kamanghamanghang gaganapin ni Jesus sa buhay nila. Ngunit nang magkita sila ni Jesus o makita muli nila si Jesus, at sila'y makita ni Jesus, ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Sabi ni Jesus sa kanila, nang sila ay nagtatanong kung kailan pa siya naroroon sa kanyang kinaroroonan. Sabi ni Jesus, "Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Alam po ninyo, sa ganitong bahagi ng pangungusap ni Jesus sa mga tao na sumusunod sa Kanya, nais na ipahayag ng Panginoong Hesukristo ang katotohanan na ang pagsunod sa Kanya ay isang pamamaraanan ng buhay. Isang bahagi na o mahalagang bahagi na ng buhay. Bakit? Kasi di po ba kapag tayo ay sumasaksi sa ginanap ng Diyos sa atin, dapat yun, nagdudulot na yun ng pagpapanibago sa buhay natin. Na lagi na nating maiugnay yung sarili natin sa Panginoon. Sa kung ano pa man yung nangyayari, maganda man o merong mga mapanghamong sitwasyon. Yung bang hindi lang tayo nudulog at lalapit sa Kanya kasi meron tayong pinagdadaanan. Yun bang bawat bahagi, sandali at pagkakataon sa buhay natin ay laging isang karanasan ng pakikipagtagpo sa Panginoong Jesus. Na kung tayo ay nakakaranas ng tinatawag na konsolasyon o pakikipagtagpo sa Kanya at paglalaan ng tamang oras at panahon para sa Kanya,
ito ay sadyang bahagi na o mahalagang bahagi na ng ating pag-iral sa mundong ito. At sa pagkakataong ito mga kapatid na tayo ay humaharap sa tinatawag na pagsubok o hamon, kaya naman ay suliranin dulot ng pandemya na bunga ng pagkalat ng kumakalat na virus na COVID-19, nakita po natin maraming paghahangad ng pakikipagtagpo sa Panginoon upang manalangin, upang magsumamo sa Diyos na sana ay matapos na ito. Maganda po iyon. Pero sana po mga kapatid, sa diwa ng ating pananampalataya, alam ko pong makakamtan natin ang pagtatapos ng pandemya ito, awa ng Diyos. Pero sana po sa sandali o nawa po sa sandali na tayo ay bumalik na sa isang maayos na daloy ng buhay, nawa po ay maging bahagi na lalo pa ang Panginoong Hesus sa paglalakbay natin sa buhay natin. Hindi po napapanahon lamang ang paglapit sa Diyos. Ang paglapit po sa Diyos ay palaging pang-araw-araw na karanasan o isang pang-araw-araw na karanasan. Kung saan po tayo nandun, lagi tayong mag-iisip, magninilay, ano ang kalooban ng Diyos at ang dapat nating ganapin. Sa mga sitwasyon kung paano tayo magdedesisyon, ang aking bang iniisip, ang aking bang hinahangad ay patungkol sa kalooban ng Diyos o sa hinahangad at pinag-aanyaya ng Diyos sa akin, o sa mga aksyon, gawain at pagkilos na ating bibigyang katuparan. Ito ba'y nakaugnay din sa turo ni Jesus, kagaya ng gawang pag-ibig, malasakit, pagdamay, pagpapatawad, pagpapakumbaba? Din po bang ang ating pagiging malapit kay Jesus ay hindi dahil sa mayroon tayong inilalapit at inululog lamang sa Kanya? Pag natanggap natin, wala. Hindi po. Na sa tuwing tayo tumatanggap ng biyaya at grasya o habang tayo tumatanggap ng biyaya at grasya mula sa Panginoon, ito din ang mas lalo pang nagpapalapit sa atin o nagpapalalim ng ating pakikipagtagpo, pakikipag-ugnay at pagsasabuhay sa Kanya. Kaya po nawa mga kapatid, pagkatapos ng pandemyang ito, tayong lahat ay mga buhay na sa diwa ng pananampalataya natin sa Diyos. Sa gabi pong ito ay makakasama natin ang isang seminarista. Siya po ay kasalukuyan na nakikipamayan o tinatawag po namin sa seminaryo ay nag-aapostolate sa mga sambayanan po sa Zamboanga sa kasalukuyan. Siya po ay nasa tinatawag na pastoral year formation ng ating pong seminaryo, Tahan ng Mabuting Pastol. Siya po ay taga-Silang, Cavite. At hindi ko na po patatagalin, siya po ay walang iba kundi si Brother Ross Erwin Layugan. Kukontakin ko lamang po siya. Buenas noches, Father. Buenas noches. Oo nga. Mayong gabi. Siya pa paano nga pala ang dialekto nila dyan? No? Oo. Ross, una ay... Halo-halo po, Father. Halo-halo. Medyo yung dating po kay Ross ay medyo late, kaya kung mapapansin nyo po, pagka nagsalita po ako ay parang kailangan natin bumilang ng ilang mga segundo bago po siya nakakasagot. Pero bago po siya magsalita ay bibigay ko po sa kanya yung pagkakataon para po maging dire-diretso po yung kanyang pagbabahagi sa atin. Ross, una ay magandang magpakilala ka sa mga tao na nakikinig sa atin ngayon. Naku. Again po, buenas noches, maayong gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Ross Erwin Layugan, mula po sa parokya ng Nuestra Señora de Candelaria sa bayan po ng Silang. At kasalukuyan pong nasa programa ng pastoral year na hinuhubog po sa tahanan ng mabuting pastoral. Kasalukuyan po, kaya ako bumabati sa dialekto ng Chabacano at Cebuano ay kasalukuyan po akong narito ngayon sa Silsila Dialogue Movement
dito po sa Barangay Sinundok sa Zamboanga City. Dito po sa Mindanao. Ross, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon para makapagbahagi ng iyong mga faith experiences o religious experiences. Una, syempre sa pinagdaraanan nating pandemya ngayon at gayon din sa iyong pakikipamayan dyan sa Zamboanga. Maganda na maibahagi mo ito sa mga palakbay natin sa pananampalataya sa gabi. Sige, Ross. Una po, sa aking pananatili dito sa Zamboanga ay hindi ko po ikakaila. Aaminin ko po na may pagkatakot, lalo-lalo na sa kasalukuyang panahon na ganito ang nararanasan natin sapagkat unang-una, natatakot ako para sa aking sarili, natatakot ako para sa aking pamilya kasi hindi ko alam ang mangyayari bukas, makalawa, lalong-lalo na malayo ako sa aking pamilya. Pero nawawala yung takot na ito dahil una may mga social media means para makipag-usap at makikonekta sa pamilya, sa mga kaibigan. Pangalawa dahil mapalad ako dahil dito sa lugar na aking kung nasaan ako ngayon ay araw-araw may pagdiriwang ng banal na misa, may pagsamba sa banal na Santisimo, may mga pagkakataon ng pananalangin at pananahimik. At ito ang nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kapanatagan. At sa ganito pong klase ng pandemya na meron tayo sa panahon ito na tila natatakot tayo na maging positibo. Pero yung pagsumikapan na maging positibo ang pananaw sa kabila ng pinagdaraanan. Nakakatakot na mag-positibo ka sa sakit, pero yung pinagsasumikapan ko po na maging positibo yung pananaw ko, at pagtingin na matatapos din ito, na may itinuturo ito, At sa akin pong pakikipamayan dito, sa malayong lugar, dito sa Zamboanga, una, yung pakikipamayan ko sa mga katutubo, sa mga katutubong Subanon ay para sa akin isang magandang karanasan. Bakit? Sapagkat nakita ko yung kasimplihan ng buhay, bagamat sinasabi nila ng mga Subanon na ito ay sumasamba sa mga puno, wala talagang itinuturing na Diyos katulad ng pananampalataya nating mga Katoliko. Pero nandoon yung kagandahang loob, nandoon yung kabutihan na hindi nasusukat sa kung anong paniniwala nananampalataya, kundi sa paraan ng pamumuhay, sa uri ng pamumuhay na mayroon. At mapalad ako na bago mag-lockdown, bago yung official na enhanced community quarantine ay may pagkakataon pa rin ako na makipamuhay, makipamayan sa mga kapatid nating mga Subanon, mga katutubo dito sa Mindanao. Pangalawa po ay yung experience ng lockdown. Para sa akin, this is very significant that in the experience of lockdown, I am staying here dito sa Harmony Village, which is 14 hectares. At dito mas binigyan ako ng pagkakataon kasi yung Silsila Dialogue movement is always promoting the dialogue towards peace. And the 4 pillars of dialogue is dialogue with God, dialogue with self, dialogue with others, and dialogue with creation. Bagamat hindi pa ganoong buo, pero sa panahon ng lockdown, binigyan ako ng pagkakataon na una, makipagdialogo sa Diyos, sa aking pananalangin, sa aking pananahimik, patuloy na makipagkwentuhan, makipag-usap sa Diyos, makipagdialogo sa kapwa, sa mga tao na kasama ko dito, sa pamilya ko na kahit na malayo. Pangatlo ay makipagdialogo sa sarili, napakahalaga, lalo po sa atin na mga hinuhubog. Na napakahalagang magkaroon ng pagkakataon at panahon na makipagdialogo sa sarili. Patuloy na kausapin ang sarili at tingnan. At sa aking kalalagayan ay tingnan yung nasa anong estado na ba ako ngayon, ang buhay na tatahakin ko sa mga susunod na araw, ang hamon sa buhay pagpapari, magandang makita yun sa sarili.
At yung panghuli po ay yung pakikipagdialogo sa sanglilikha, dialogue with creation. Nakakatuwa na I am enjoying doing farming. Nagiging magsasaka, may mga mumunting tanim at nagiging paraan din yan sa akin para malimutan ang lungkot kahit papaano, at malibang, at maging in touch sa lupa, sa creation. At ito po, para sa akin, this is a religious experience for me na ibinibigay ng lockdown, na kahit na ganito yung karanasan ng lockdown ay may mga ganitong positibong bagay. At sa bandang huli po, alam niyo po, paulit-ulit ko itong sinasabi, sa mga post ko, sa mga nakakausap ko, sa mga mumunting sharing namin dito, na sana yung lockdown na ito, bagamat limitado yung ating paggalaw, sana hindi ito magpahinto ng ating kakayahan at saka ng paghahangad na makagawa ng mas marami pang bagay. Oo, alam ko na hindi tayo agad-agad makalabas, kailangan natin ng quarantine pass, limitado lang yung mga nakakalabas, pero may mga bagay tayong magagawa. We can use the social media, we can use the opportunity with our family, at sana, sa akin very significant na sana yung sakit na nararanasan ng sambayanan at ng buong mundo, yung sakit na ito sana higit na magdulot sa atin na magmalasakit. Sana hindi matapos, sana hindi maharangan ng sakit na ito yung kakayahan natin na magmalasakit pa rin sa ating kapwa. At tamang-tama po, I am very happy that with this day, yung ating ebanghelyo na pinagninilayan sa araw na ito at ang binasa bago tayo magsimula ay tungkol sa pagkain. At ito yung pangunahin na kailangan natin ngayon. Maraming mga kababayan natin naghahangad na magkaroon ng pagkain kasi nga naman di makapagtrabaho, kulang yung pambili ng pagkain, kaya nag-aabang, naghahangad na magbigyan ng pagkain para lamang malampasan ang gutom. Pero napakaganda rin na si Jesus ang pagkain na hindi nasisira. Sana kung paano natin pinagsusumikapang binubusog yung ating tiyan, yung ating katawan sa mga pagkain na ating kinakain. Sana pagsumikapan din natin na busugin ang ating kaluluwa. Busugin natin sa pagkain kagaya ni Jesus. Sana ito yung karanasan sa lockdown na ito, sa pandemyang ito, sa sakit na ito na pumapalo sa atin, ay higit natin makita yung ganitong biyaya na kung paano natin binubusog ang ating katawan, ganoon din sana binubusog natin ang ating kaluluwa sa ating pananalangin, sa ating pagninilay, pagbabasa ng ebanghelyo at mga espiritual na mga gawain na makapagbubusog lalo sa ating espiritual na sa ating kaluluwa. Father. Salamat, Ross, sa iyong mga ibinahagi. Napakalaking bagay na sa ganitong klaseng mga aspeto na iyong ibinahagi sa amin ay makita natin na sa kabila ng pandemya ay mayroong pag-asang makikita. Yung kanina sinasabi mo, yung dialogo, yung apat na paraan ng pakikipag-dialogo. Dialogo sa Diyos, dialogo sa sarili, dialogo sa iba, sa ating kapwa, at dialogo sa sangnilikha. Ay yung pinagninilayan natin, kagaya din ng sinabi mo, yung bang si Jesus ang nagbibigay buhay sa atin, siya ang tinapay ng buhay, ganun niya yung pinapakilala din ang kanyang sarili. At kung si Jesus ang nagdudulot sa atin ng buhay, kung si Jesus ang nagdudulot sa atin ng ganitong klaseng dahilan para mabuhay, marapat lamang na talagang maging bahagi siya ng pang-araw-araw nating buhay. Kaya nga siguro, ganoon na rin lamang yung pagnahangad ni Jesus at pagnanais ni Jesus na ipapunawa at ipabatid sa mga taong sumusunod sa Kanya. Teka muna, hindi lang dahil sa pinakain ko kayo. Paano nga naman pag wala ka ng paano si loob ko, paano pag wala nga naman ipapakain? Yeah. Minsan nga kanina nga haba ako yung nagdinilay. So bagay sa isip ko, di ba minsan may yung mga pugot lines yung mga kabataan. Nandyan ka kasi may kailangan ka. Na mahal mo ba ako dahil may nakukuha ka sa akin? Di ba mga ganyan? Oo. Paano kapag wala na? No?
habang ako'y nagninilay, sumagi ito sa aking kamalayan na may mga ganitong klaseng pagpapahayag ng damdamin. No? Pero sa bahagi ni Jesus, ang ipinapahayag niya, no, batay sa pagtingin ng isang mananampalataya ay yung paghahangad ni Jesus na ang ating ugnayan, ang ating relasyon ay hindi dahil sa ilang mga kaganapan lang ng buhay natin. Ang ating ugnayan, ang ating relasyon ay pang-araw-araw. Kung bakit tayo kumakain, kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo punong-puno ng pag-asa, kung bakit nagiging positibo tayo, ito ay dahil nananatili sa atin si Jesus. Cross din na natin yung mga pagbabahagi ng mga tao na kasama natin ngayon, mga bumabati, at hayaan mo na basahin ko sa iyo yung mga greetings nila. So, kasama po natin ngayong gabi, nakikibahagi sa atin si Ate Julie V. Jacinto, Ate Eloisa Manalo, Ate Ligaya Tokhayaw, Ate Chanda Bejo, Ate Mercy Villarreal, Ate Ami Canonisado, ay bumabati po silang lahat ng magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. No? Sabi din ni Ate LJ Soleria, magandang gabi po sa lahat ng nakikilakbay sa online faith sharing. Pinaabot niya po ang pagbati. Gayun din si Ate Rosalina Pinco na taga Santo Niño de Bangkaan Parish sa Bangkaan, Naing Cavite. Ate Mercy Villarreal, papahayag ng kanyang pagpupuri sa Panginoon. Si Ate Sakura, magandang gabi po sa ating lahat. Puro pagbati ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ate Wanda Ilas, mula po sa Pag-asa, sa Our Lady of the Pilar Cathedral Parish. At ang kanila pong patron doon sa kanilang Catholic community or Christian pastoral community ay San Roque. Ate Ellen Lipat, Ate Julie V. Jacinto, at iba pa ay patuloy din na bumabati sa bawat isa. Sabi po ni Ate Early Raqueño, God is watching you from a distance. Laging nakatingin ng Diyos sa atin mga kapatid, pero hindi lang hanggang tingin ng Panginoon. Meron siyang ginaganap sa buhay natin. At sana, habang may ginaganap ang Diyos sa buhay natin, sana masaksihan din po natin yun at tumugon din tayo sa isang nararapat na pagkilos at paggawa sa biyayang ito na pakikipagtagpo natin sa Panginoon. Si Danet Raso, si Ate Early, Ate Angie, si Jeric na isang seminarista ay bumabati ng magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat at nawa ay patuloy din po kayo maging tagapagpahayag ng ating pananampalataya sa inyong mga pamilya, sa inyong mga tahanan at sa mga sambayanan na inyong pinaglilingkuran. Si Tina ay bumabati ng Buenas noches. Justin Nocando, seminarista, ay nakikilakbay din po sa atin. Siya po yung nagbahagi kanina sa pambungad na mga video greetings and reflection. Ate Chona Aposta, Yeshua Rian, at si Glenn Diaz, sila po ay nakikilakbay din sa atin. Magandang gabi sa inyong lahat at pagbati rin sa inyong kanilang mga pamilya. Ate Ligaya Tokhayaw, sabi niya po ay, yes po Father, patuloy na pagdarasal lalo na po ngayon may pandemic, God provides naman po. Alam po natin matapos din ito, may awa at habag ang Diyos at siya po ang tatapos nito. Totoo po yan, no? Kung tayo po ay sumasampalataya sa Diyos, ang ating pong direksyon pagtatapos ng pandemya. At hindi po ito magtatapos sa ganang kakayahan natin. Ito po yung magtatapos sa kabutihan, awa, habag ng Panginoon. Dulot ng sama-sama nating pagsusumama. Dulot ng sama-sama nating pagtutulungan. Dulot ng sama-sama nating pag-aalay ng sarili at pagmamahal at pagmamalasakitan. Tulong-tulong po tayo. Pero hindi ito makakaya ng isa lamang. Ang isang tao nagpapayag ng pananampalataya, laging merong kakayahang umuugnay para gumawa ng mabuti sa kapwa. At pag nagtapos ang pandemya nito mga kapatid, naway doon nakabuo na tayo ng mas malalim, matatag, at punong-puno ng lakas na pananampalataya sa Diyos. Kumbaga pagkatapos na ito, ng pandemyang ito, hindi lamang natin sasabihin, salamat sa Diyos at wala ng pandemya at maayos ng lahat. Kundi pagkatapos ng pandemyang ito, sasabihin natin, salamat sa Diyos sapagkat napagtagumpayan natin ito. At bubuksan natin ang isang panibagong yugto ng buhay natin na hindi na mawawala ang Diyos.
sa ating pagtingin. Hindi na mawawala ang Diyos sa ating mga pinagsisikapan, iniisip at hinahangad sa buhay. Salamat po at Ligaya sa iyong binahagi. Sabi po ni Kuya Jimmy Pimentel, magandang gabi. Ganun din si Eman, ay Eman Hermino, isa pong seminarista ay nakikilakbay sa atin. Eman, buti ay nakaugnay ka sa amin ngayon. No? Kahit na alam kong medyo mahirap ang signal, ay salamat. No? Alam niyo po, natutuwa ako kapag nakakakita po ako ng mga seminarista din na nag-join sa atin sa page sharing. No? Bilang spiritual director po, nandun po palagi yung hangarin ko din na makatagpo sila sa ganitong klaseng dialogo at pagbabahagian. Na kahit sila po ay nakikinig lamang, nakikilakbay, ay nakikita ko po na nagiging aktibo sila lalo na sa larangan ng kanilang spiritualidad, buhay panalangin, at syempre po sa pagpapahayag ng pananampalataya. Sabi ni Ate Ellen Lipa, to be thankful and grateful to God in all circumstances of our lives. Good evening po. Opo, pag tayo po nagpapasalamat, sabi ko nga po sa inyo ng isang araw, kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay napakabuti. Kaya pag tayo ay kumikilala sa kabutihan ng Diyos, sana yung kabutihan na yun, nagpapanibago sa atin. Nang sa gayon, yung kabutihan ay hindi lang natin itago sa ating mga kalooban, bagkus ay ipadama natin sa mga taong nasa paligid natin. Salamat, Ate Ellen. Sabi po ni Jerry Ernie, isa pong seminarista namin, salamat po, Father at Brother, no? Brother Ross. Nakakatuwang pagmasdan na habang binabahagi mong iyong karanasan, ikita ang pag-asa at kagalakan. Stay positive. No? Ito pong si Ross talaga napaka-positibo pong tao nito. No? Simula pa po nung nakilakbay siya sa akin ay kitang-kita ko po kung paano siya nagsisikap sa bukasyon na ito. Sabi ni Ate Cynthia, good evening, at hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen, Ate Cynthia. Walang pagkakataon na pinabayaan po tayo ng Diyos. Lagi niya tayong dinudulutan ng mga biyaya at grasya para tayo ay manatili sa buhay na ito. Ross, sa huling pagkakataon ay binibigay ko sa iyo ang pagkakataon para makapagbahagi ng iyong mga pananalita, huling pananalita sa mga tao na nakikilakbay sa atin. Sige, Ross. Sa ganito pong karanasan na mayroon tayo, sa panahon ng Easter, paulit-ulit nating narinig sa mga ebanghelyo na sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. At ito po yung panghawakan natin. Bagamat talaga namang nakakatakot ang nangyayari, pero huwag po tayong matakot. Kasi palaging kasama natin ang Diyos. At tatlong bagay po yung lagi kong sinasabi. Una, napakahalaga na makinig. Makinig tayo sa mga ipinapuutos ng pamahalaan, sumunod tayo sa mga batas na ibinababa sa atin, dahil bahagi ito ng pakikiisa natin at bahagi ito ng pagdisiplina din sa atin. Pangalawa ay mag-ingat. Mag-ingat po tayo kung paano natin inaalagaan ang ating sarili ay sana magpatuloy yun. Yung pag-iingat na kumain ng masustansya, kumain ng mga pagkain na mas makakatulong para ibus ang ating immune system kasi napakahalaga yun sa panahon ngayon. At panghuli po, huwag natin kalimutang magdasal. Kapagkat ang pagdarasal ay pagkakataon natin na makipag-ugnay sa Diyos, pagkakataon natin para sama-samang mangulit sa Diyos, sama-samang dumulog, sama-samang lumapit sa Diyos para pakinggan niya yung ating mga panalangin. Kaya sana yung tatlong bagay na ito ay maging paraan, maging bahagi ng buhay natin sa araw-araw. Patuloy tayong makinig, patuloy tayong mag-ingat, at patuloy tayong magdasal at manalangin. Muli po, maraming salamat po. Maraming salamat, Father, sa pag-iimbita, sa pagkakataon na makapagbahagi sa ating mga kalakbay sa pananampalataya. Na kahit na malayo ako ay nagkaroon ng pagkakataon na maibahagi. Maraming bagay din tayong magagawa. Yun po, maraming salamat, Father. Salamat sa iyo, Ross, sa iyong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. No? At talagang habang ako ay nagninilay at nag-iisip ng mga taong aanyayahan ko ay sumagi ka sa aking isipan.
Yung paraan ng iyong pagbabahagi, parang pari-pari ka na. Pagdasal po natin si Brother Ross at syempre po ang mga seminarista natin palagi. No? Talaga pong kailangan po na nila ng panalangin natin para po syempre habang sila ay nagsisikap, gawin ang bahagi nila ay patuloy nilang maramdaman yung suporta, lalo tigit po ng mga tao sa kanilang paligid. Kagaya po ng sinasabi ko sa inyo palagi, ang pamumuhay sa pananampalataya ay pamumuhay na hindi hiwalay. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay pamumuhay na magkakaugnay. Kaya po sa diwang ito na tayo ay nagninilay, nagbabahaginan, nagpapahayag ng pananampalataya, yun po sinasabi kanina ni Brother Ross sa atin na paraan ng pakikipagdialogo. Sa tingin ko po ito ang paanyaya ni Jesus sa atin sa binasang Ebanghelyo. Para manatili tayo palagi sa Kanya, dapat araw-araw nakikipag-usap tayo sa Kanya at pinakikinggan natin siya. Pag po tayo nagdadasal, hindi lang po tayo nagsasalita. Maraming pagkakataon ang Diyos ang nagsasalita. Kaya kapag nagdadasal po tayo, kailangan may oras din para manahimik. May mga tao po pag nagdadasal, parang may listahan ng bibilhin sa Divisoria. Pag po tayo nagdadasal, tayo po ay magbabanggit ng ating nasa sa loob, pero magiging bukas tayo sa sasabihin ng Diyos para sa atin. Dahil alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Pangalawa, yung dialogo sa sarili. Napakahalaga ng pagkilala sa kung anong nangyayari sa ating mga sarili. Bakit? Kasi syempre, pag kilala natin ang sarili natin, kagaya ng sinasabi sa human formation, ay nagagawa nating alamin anong dapat nating panatilihin na pag-uugali, pamamaraan, at anong dapat nating bitawan at talikuran para mamuhay tayo sa isang tamang pamamaraan. Pangatlo, yung pakikipagdialogo sa mga tao sa paligid natin. Hindi tayo iwalay sa isa't isa. Ang bawat tao sa paligid natin ay may bahagi sa pagkatao natin. Sila din ang ginagamit ng Panginoon na instrumento para makita natin anong dapat natin na palaguin, paunlarin, at paano din natin may ipadarama ang ating Diyos na nararanasan, Diyos na tapat sa atin, sa mga tao na pinakikiugnay natin o pinakikisamahan natin at nagiging bahagi ng ating buhay. At panghuli, yung dialogo sa sanlilikha. Ang bawat nakikita natin sa ating kapaligiran, lahat ng nilikha ng Diyos, ay pahayag ng kanyang pagmamahal. Kaya nararapat na tagpuin natin siya sa bawat nilikha niya upang higit natin na maunawaan, maranasan, at mapakaingat at maisabuhay ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Sa sandali pong ito ay tatapusin natin ang ating pagbabahaginan sa diwa ng sama-samang pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papasalamat po kami sa iyo, o mapagmahal na Diyos, sa biyaya ng gabing ito kung saan amin na namang ipinahayag ang aming pananampalataya sa iyo. Kulang na kulang ang aming kakayahan para unawain ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Ngunit nag-uumapaw naman ang aming mga biyayang tinatanggap upang lagi namin maibalik ang aming kamalayan sa iyo, na siyang may tanging kakayahan at kapangyarihan upang magkaroon ng katuparan maging ang mga imposibleng bagay sa aming pananaw at sa aming pagtingin. Sa gabing ito, sama-sama namin ipinapahayag ang aming pananampalataya sa iyo. Kumakapit sa kakayahan na mayroon kami, ngunit inilalapit sa iyo. Alam namin na ang aming buhay ay isang buhay na laging nakaugnay sa iyo, Panginoon. Kaya lagi namin din itong ibinabalik sa iyo. Nawa sa karanasan namin ito at pagsisikap na ipahayag ang aming pananampalataya, ay magawa namin na maunawaan din kung saan mo kami inaanyayahan at kung anong dapat namin tuparin at ganapin sa buhay namin, lalo tigit sa aming pakikipag-ugnayan sa aming kapwa. Iwanagan mo po ang puso ng bawat isa sa amin, lalo na yung mga tao na hindi bukas
sa dialog. Hindi bukas sa pakikipagtagpo sa kapwa, sa sanglilikha, sa sarili, at lalo tigit sa iyo, Panginoon. At nawa bilang bunga ng aming sama-samang pagpapahayag ng pananampalataya, ay pagkalooban mo rin kami ng kakayahan, pagkakataon at inspirasyon na ipahayag dito sa larangan ng aming pagkilos at paggawa sa magandang pakikitungo at pagmamalasakit sa aming kapwa. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At nawa ay pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat, Ros, sa iyong oras at panahon na pakikilakbay sa amin ngayong gabi. Lagi kong mag-iingat. Salamat sa iyong pagsisikap na iparamdam, lalo tigit ang pananampalataya sa mga kapatid natin na nariyan sa Zamboanga. At lagi mong tatandaan na ipinagdarasal ka namin at mananatili kaming kalakbay mo sa paghubog at pagsisikap. Sa inyo pong lahat, lagi nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, kung saan tayo po ay humaharap sa isang pandemya. God bless.